Ang security consultant talaga, mga kababayan na sinasabing pinaglingkuran niya ni Gutesa, si Sara Duterte. Dating security consultant siya doon. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit siya yung surprise witness ni Marcoleta. At remember, biglang pumunta mga kababayan si Sara Duterte sa Senado. Ang hinahanap po si Marcoleta, connect the dots. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So finally, as you know, dumalo sa ICI investigation po si dating Speaker Martin Romualdez. Agad nanumpa na magsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Hindi tulad po mga kababayan ni Piatos nang imbitahin ng Congress, ayaw manumpa. Ano ba? Si Martin Romualdez, matik po. Taas agad ng kamay. At sinabing, magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Yan o. Diba? At very confident siya, mga kababayan na umarap sa ICI. Walang drama. Yan o, sabi ni Martin Romualdez, this is not about facts. Oh, this is not. This is about facts and evidence, not political noise. Wala niyang political noise dito, kundi lahat lang mga facts, pawang katotohanan, base sa ebidensya. O ito yung naging official statement niya, mga kababayan. Sabi ni Martin Romualdez, I am here to cooperate fully and help uncover the truth. Wala akong itinatago at walang dapat itago. While I was not part of the bicameral conference committee, whatever I know, I will share. My purpose is to clarify the issue and share whatever information I can that may help the Commission in its work. I have always believed in transparency and accountability, and that is why I am here today, to do my part in ensuring that the truth comes out. I am willing to do anything that will help speed up the investigation because like every Filipino, I want the truth to be established without delay. At the end of the day, it is evidence, not political noise or unfounded accusations that will reveal what really happened. My presence here reflects my commitment to state the truth and now not allow politics to prevail. Ayan si Martin. Maiksi lang po mga kababayan kong magsalita. Straight to the point siya. Walang drama. Walang fanfare, mga kababayan. At ready siya na manumpa. Matik tinaas niya yung kanyang kamay. Hindi tulad ni Piatos, ayaw manumpa. Sa pilitan pa. Diba? Nandun sa pag-iwas na sagutin yung mga tanong. Nang tinanong siya mga kababayan, sinagot niya agad. Tinanong siya ng ICI tungkol sa sinasabing mali-malit ang delivery ng pera. At ang sagot ni Martin, walang ganon. O manoy, mali-malit ang delivery ng pera itinanggi ni Romualdez. Ayon kay Executive Director Brian Kate Hosaka, sinabi ito ng kongresista sa unang beses niyang pagharap sa komisyon ngayong Martes, October 14. Matatanda ang nagmula ang akusasyon sa dating security consultant ng Ako Bicol Party List na si Orly Gutesa. Itong si Gutesa po, hindi man daw security consultant ni Saldico, kundi ng pamilya. Ang security consultant talaga, mga kababayan na sinasabing pinaglingkuran niya ni Gutesa, si Sara Duterte. Dating security consultant siya doon. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit siya yung surprise witness ni Marcoleta. At remember, biglang pumunta mga kababayan si Sara Duterte sa Senado. Ang hinahanap po si Marcoleta, connect the dots. Hindi man po sinabi kung bakit hinahanap niya si Marcoleta. At sabi ni Romualdez, he is willing to publicize si Sal N.
if ICI will require it. Di ba? Makapagsabi ka ng ganyan kung may tinatago ka. Pag nirequire niya ako ng ICI, ipapublicize ko ang aking statement of assets, liabilities, and net worth. O ngayon, kamusta naman si Piatos? Galit nga sila, mga kababayan, sa pag-appoint ng ating Pangulo kay Ombudsman Boying Rimulya. Ngayon pala, mga kababayan, nilift na yung restriction na inimpose ni Martires, dating Ombudsman. Ayan The Office of the Ombudsman lifts restriction on public access to the statements of assets, liabilities, and net worth or SALNs of government officials, effectively reversing the policy imposed by its former chief, Samuel Martires. Ombudsman Jesus Crispin Rimulya implemented the policy shift by releasing a memorandum lifting the access restrictions on SALNs, which was presented by Assistant Ombudsman Miko Clavano before the media during a press briefing on Tuesday afternoon. Kita ninyo? Ganon kasinsiro yung administrasyong Bongbong. Dapat po, transparent ang lahat. At si Martin Romualdez, willing siyang i-publicize. Kamusta naman yung mga Duterte senators? At saka si Sara Duterte. At si dating Pangulong Digong, allergic po sa pag-publicize ng SALN. So, anong ibig sabihin? May tinatago. At makikita ninyo sa policy na yung mismong ombudsman naglagay ng restriction. Tinanggal ngayon ng bagong ombudsman na si Boying Rimulya. Di ba? Napakaganda. So sabi po mga kababayan ni Rimulya o ni Romualdez after attending the ICI hearing where he was invited to discuss his familiarity and personal knowledge on insertions in the national budget in flood control projects. Nang tanungin siya kung willing siya na i-publicize ang kanyang SALN, sabi po ni Martin, I will do so at the insistence of the commission. Yan ang taong walang tinatago, walang kimi-kimi, walang kung ano-anong depensa, walang kung ano-anong palusot. Straightforward ang kanyang sagot. Confident na confident si Martin Romualdez kasi wala siyang tinatago, mga kababayan. Yung naging testimony natin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. Pasalamat pa siya. That, I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. And of course, any information about the insertions on the flood control. That is the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. We want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. And I feel very, very happy and I welcome this opportunity to share all anything I know. So you can represent me. Ano pong tingin dapat ng Well, the ICI will have resource persons invited here and we shall wait for the same. Sir, do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited so that if I can share more information, I will do so. So, sir, meron po ba ng question na natin? Sir, are you going to release your SALN? I will do at the instance of the commission. So, sir, yung speaker, sir, pupunta nagkaroon po ba ng question na natin? I'm not invited. Sir, yun pong sinabi ng witness ni Senator Marcoleta, and would you like to comment yung AOE? Well, the witnesses that were presented are discredited already for having
presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied by the. But do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Thank you. O diba, nagpapasalamat pa siya. At tungkol kay Saldico po, may panawagan siya uli. Dati na niya po itong panawagan noon pa. Yan o. Dapatan niya pakinggan, tumalima si Saldico sa summons ng ICI at bumalik na dito sa Pilipinas para magpaliwanag. Any resource persons niya invited here, we expect them to return. O ngayon, kanina sa press briefing ni Jose Castro, tinanong siya of the possibility kung si Martin Romualdez pwedeng gawing state witness na lang. Kasi siguro, tingin ng iba, itong si Martin Romualdez, siyempre bilang dating speaker, may mga nalalaman siya kung sino ang dapat na managot. Sino niya Mr. Manabillas ang pwedeng managot? Yung member ng BICAM, yung may pirma. Diba? Si Martin hindi man pala member ng BICAM. Pero yung accuser niya, member ng BICAM at may pirma. Yan kasi, siguro, yun ang strategy mga kababayan. Inunahan na si Martin Romualdez. Ayon, biglang nag-backfire sa kanya. Siya pala yung may pirma doon. Si Chisi Escudero. Ito yung sabi dito sa balita. Ang Department of Justice umano ang magdidesisyon kung kwalipikado bang maging state witness si late Representative Martin Romualdez sa investigasyon ng flood control issue ayon sa palasyo. Depende po sa kanyang magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad at depende na rin po sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na state witness. At ito naman po ay irerekomenda sa korte, sabi po ni Jose Castro. Yan na niya, Mr. Marabillas, masasabi mo doon sa pagtanggi pag-deny ni Martin Romualdez na tumanggap siya ng mali-malitang pera. Kailangan lumabas po si Gutesa. Kailangan niyang ma-cross-examine po ng DOJ. Paano niya nasabi na tumanggap si Martin Romualdez doon sa bahay na yung bahay pala noon ni Martin Romualdez under renovation? Wala man siya doon. Nung panahon na ikinikwento ni Gutesa na nag-deliver sila, under renovation, under construction. Kumbaga, may mga taong nandoon, mga mason, karpintero mason, yung kontraktor, kung sino yung kontraktor doon. So malabo po, mga kababayan, yung kwento na si Martin tumanggap ng mali-malitang pera. Kaya walang gatol-gatol yung naging sagot niya, no? Straightforward yung sagot ni Martin Romualdez. Walang ganon na nangyari na tumanggap siya ng mali-malitang pera tulad ng kwento ni Gutesa. Sabi ni Martin Romualdez, discredited na niya yung testimony niya. Unang-una, yung notaryo, fake. Kung fake yung notaryo, malamang pati yung laman ng affidavit, fake. Mas familiar pa si Marcoleta kaysa kay Gutesa mismo na nag-execute ng affidavit. Saan kapulutin yan mga kababayan? Ito pa niya, para nalampasan, basahin mo lang niya. Ito. Tawanan yung mga tao. Sinermo na ni Marcoleta. Kung ano nakasulat na yun, babasahin mo. Huwag mo madali. Paragraph 20 niya. Paragraph 20. Kaya tawanan yung mga tao doon. Mas familiar pa si Marcoleta kaysa sa nag-execute ng affidavit. And later on, nabuking, peke yung notaryo. Pero siyempre, yung mga DDS, hindi maniniwala kasi pinaniniwalaan nila yung propaganda ng puon nila. Gusto nila dikdikin si Martin Romualdez kasi insecure sila kay Martin Romualdez sa 2028 election na si Martin nga hindi man po nagsasabi kung ano ang plano niya. Ang tagal pa eh. Tama? So anytime si Martin mga kababayan, ready daw siya bumalik sa ICI once halimbawa inimbita siya. Yan ang walang itinatago.
Tama ba? Pag wala kang itinatago, hindi ka magtatago. Hindi ka iiwas sa investigasyon. Pag wala kang tinatago, kaya mong harapin. Yan si Martin Romualdez.